Magandang araw at maligayang araw sa ating mga kadagit na palaging nag-aabang ng ating mga video na mga istoryang ibabahagi natin sa pang-araw-araw. Meron po akong ibabahagi na liham na dumating sa ating munting programa. Isang liham na sa una ay parang simpleng kwento lamang ng isang matandang kinamuhian ng lahat. Pero habang binabasa ko ito, napansin kong may kakaibang bigat sa bawat salita. Isang kwento ng gutom, isang kwento ng panghuhusga, at isang kwento ng kabutihang hindi agad nakikita. Ito ang liham na ipinadala sa atin ng isang tagapakinig. Itago na lamang natin siya sa pangalang Tatay Telmo. Dear Mr. Dagit, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng kadagit na nakikinig ngayon. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ko at tawagin nyo na lamang po akong Maya. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwentong ito pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ito ay kwento tungkol sa isang matandang lalaki sa aming lugar. Ang pangalan niya ay Tatay Telmo. Isang matandang halos lahat sa aming barangay ay ayaw sa kanya. Hindi dahil masama siya, hindi dahil may ginawa siyang krimen, kundi dahil lamang sa kanyang amoy ng niluluto. Sa likod ng aming mga bahay ay may maliit na bahagi ng guba. Doon po nakatira si Tatay Telmo, Mr. Dagit. Isang maliit na kubo, yero ang bubong at halos kalahati ng dingding ay kawayan na lang. Kapag dumadaan ang hangin sa gabi, naririnig mong kumakalansing ang yero. At sa harap ng kubo niya may isang malaking kawali na laging nakapatong sa apoy. Halos araw-araw may niluluto siya. Pero kakaiba ang niluluto niya, Mr. Dagit. Hindi karaniwang pagkain. Kung minsan ay nakikita naming may mga kakaibang gulay, kung minsan ay may mga ugat ng halaman at kung minsan mga kabute na kulay lila at asul. At kapag kumukulo na ang kawali ay lumalabas ang napakalakas na amoy noon. Isang amoy na hindi namin maintindihan. Hindi siya amoy bulok at hindi rin siya amoy masarap. Basta kakaiba. At iyon ang dahilan kung bakit halos lahat sa barangay namin ay naiinis kay Tatay Telmo. Ay nako, yan na naman yung matanda. Sigaw minsan ni Aling Cora habang nagwawalis sa tapat ng bahay. Ang baho ng niluluto niya. Sigaw pa ng isa, si Mang Lito. Hindi ba pwedeng palisin na yan dito? Napakabaho lagi na niluluto. Minsan ay nagpulong na mga kapitbahay namin. Alam mo, hindi na nakakatuwa yung amoy niyan ha? Sabi ng isa. Parang araw-araw na lang may sinusunog. Baka kung ano-ano nang niluluto niyan. Baka hindi safe. Sa pulong na yun na pagdesisyonan nilang puntahan si Tatay Telmo, ako noon ay nakatayo lang sa gilid. Tahimik na nakikinig. Pagdating namin sa kubo niya, naroon siya. Nakaupo sa maliit na bangko, hinahalo ang laman ng kawali at mabagal ang galaw. Mahina na siguro ang katawan niya. Mapayat, halos puro kulubot ang kanyang mga balat. Puti-puti na mga buhok at ang mata niya, parang pagod na sa buhay. Tay! Sigaw ni Mang Lito. Tay Telmo! Dahan-dahan siyang lumingon. Bakit? Mahina niyang sagot. Lumapit si Aling Cora. Tay, pwede bang tigilan mo na yung niluluto mo? Tahimik lamang si Tatay Telmo. Ang baho po kasi. Dagdag pa ng isa. Umaabot na po sa mga bahay namin yung amoy na niluluto nyo. Pwede po bang itigil nyo na yan? Sagot pa ng isa. Matagal na hindi nagsalita si Tatay Telmo. Tapos ay mahina niyang nagsabi. Pasensya na kayo. Pero kailangan kong magluto. Tay, ano po ba niluluto nyo? Galit na tanong ni Mang Lito. Tumingin si Tatay Telmo sa kawali. Ito pong pagkain. Napatingin ang lahat. Pagkain? Yan ba yung pagkain na sinasabi nyo po? Kung ano-anong kabuti at ugat na nakalagay dyan Baka malason pa kami niyan sa amoy nyo. Tahimik lang si Tatay Telmo. Parang sanay na siyang pinapagalitan. Hanggang sa sinabi ni Mang Lito ang pinakamasakit na salita.
Kung hindi mo titigilan yan, ipapabarangay ka namin. Sa sandaling yon napansin kong parang bahagyang nanginig ang kamay ni Tatay Telmo. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya nagalit at hindi rin siya sumigaw. Ang sinabi niya lang ay, kung yun po ang gusto nyo, wala po akong magagawa. At doon nagsimula ang mas lalong paglayo ng mga tao sa kanya. Simula noon kapag dumadaan si Tatay Telmo sa palengke, iniiwasan siya ng mga tao. May mga batang tumatakbo palayo. May mga matatandang nagtatakip ng ilong at may mga nagsasabing yan yung matandang mabaho ang niluluto. Pero Mr. Dagit, may isang bagay na hindi alam ng lahat. Isang bagay na ako lang ang nakakakita hanggang sa isang gabi. Sinundan ko si Tatay Telmo. At doon ko nalaman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng yon at kung ano talaga ang niluluto niya. At doon, nagbago ang tingin ko sa kanya. Pero huli na pala ang lahat dahil isang araw nagising ang buong barangay namin sa isang balita na magpapaiyak sa aming lahat. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon, Mr. Dagit. Isang gabi na nagpasya akong sundan si Tatay Telmo. Hindi dahil gusto ko siyang husgahan, kundi dahil gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Bandang 9:00 ng gabing yon, tahimik na ang buong barangay. Ang ilaw ng mga bahay ay isa-isa nang namamatay. Pero sa dulo ng aming lugar, may isang liwanag na hindi nawawala. Ang liwanag mula sa apoy sa ilalim ng kawali ni Tatay Telmo. Mula sa bintana ng kwarto ko, nakita ko ang manipis na usok na umaakyat sa hangin. At kahit malayo'y naaamoy ko na naman ang kakaibang amoy ng kanyang niluluto. Napabuntong hininga ako, Mr. Dagit. Ito na naman. Nagluluto na naman siya. Sana lang tigilan niya na yun. Bulong ko sa sarili ko. Pero maya-maya'y may pumasok na ibang katanungan sa isip ko. Pero bakit niya ba ginagawa ang lahat ng ito? Saka ano ba yung niluluto niya? Dahil sa kuryosidad, Mr. Dagit, ay kinuha ko ang jacket ko. Tahimik akong lumabas ng bahay at dahan-dahan ako naglakad papunta sa kubo niya. Ang daan papunta roon ay maliit lamang at napapalibutan ng mga puno. May mga kuliglig na kumakanta sa dilim. At bawat hakbang ko, lalo kong naamoy ang niluluto ni Tatay Telmo. Paglapit ko sa kubo ay nakita ko siyang muli. Nakaupo sa maliit na bangko. Hinahalo ang laman ng kawali. Ang apoy sa ilalim nito ay mahina lang, pero tuloy-tuloy ang pag-init ng pagkain. Sa loob ng kawali, nakita ko mga bagay na dati ay kinakatakutan kong tingnan. May mga kabote na kulay lila. May mga ugat ng halaman. May mga dahon na hindi ko kilala at may mga ilang piraso ng gulay na parang galing sa gubat. Pero habang tinitingnan ko yon, napansin kong may ginagawa pa siyang iba. May maliit siyang mangkok sa tabi at doon niya nilalagyan ng kaunting laman ng kawali. Akala ko kakainin niya, pero hindi. Tumayo siya, kinuha ang mangkok at naglakad papunta sa likod ng kubo. Sobrang naihiwagahan ako sa kanya. Curious na curious ako, Mr. Dagit. Kaya naman sinundan ko siya. Hindi niya ako nakikita noon dahil medyo madilim na ang lugar na yon. Dahan-dahan lang ako para hindi niya ako marinig sa mga yapak ko. Pagdating ko sa likod ng kubo ay nakita ko ang bagay na hindi ko inaasahan. May 3 maliit na batang nakaupo sa lupa. Mukhang maruruming bata. Manipis ang katawan, halatang gutom. Tay, may pagkain na po ba? Mahina nilang tanong. At doon ko narinig ang boses ni Tatay Telmo. Meron na mga anak. Inabot niya ang mangkok. At parang mga ibong matagal nang hindi nakakakain na mabilis na kinain ng mga batang iyon ang laman ng mangkok. Hindi ko na malayang napahawak ako sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang bata pa ang lumapit. Halos hindi na makalakad sa panghihina. Ako din po, Tay. Nagugutom din po ako. Mahina niyang sabi. Bumalik naman si Tatay Telmo sa kawali at kumuha ulit ng pagkain at ibinigay sa bata. Habang kumakain sila ay nakita kong nakangiti si Tatay Telmo.
Isang ngiti na parang matagal ko nang hindi nakita sa barangay namin. Dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabulunan kayo, sabi niya. Ay, pag gusto nyo pa, magsabi lang kayo dahil marami pa sa kawali. Napaupo ako sa likod ng puno. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang matandang akala naming gumagawa ng kung ano-anong kakaibang bagay ay nagpapakain pala ng mga batang gutom sa gabi. Maya-maya ay may dumating pang ibang bata. May isang babae na may dalang sanggol, may isang batang lalaki na nakayapak. May dalawang magkapatid na halos hindi na makatayo sa pagod. At isa-isa, binigyan sila ni Tatay Telmo ng pagkain. Walang bayad, libre. Walang hinihinging kapalit. Ang kawali na kinaiinisa ng buong barangay ay siya palang nagpapakain sa mga batang walang makain, sa mga taong nasa lansangan. Hindi ko na napigilan pa ang luha ko, Mr. Dagit, dahil doon ko na-realize ang isang bagay. Habang kami sa barangay ay nagrereklamo sa amoy, may mga bata palang nabubuhay dahil sa niluluto ni Tatay Telmo. Maya-maya, napansin kong nauubos na ang laman ng kawali. At pagkatapos kumain ng mga bata ay lumapit sila kay Tatay Telmo. Salamat po, Tatay. Salamat po sa pagkain niyo. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Telmo. Bukas po ulit, babalik po kami. Hinimas niya ang ulo ng mga bata. Basta. May makuha lang ako sa gubat. May makakain kayo. Gagawang ko ulit ng recipe. Pagkaalis ng mga bata ay umupo siya muli sa bangko. Tahimik, pagod at nakatulala. At doon ko narinig ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Mahina siya nagsalita, parang may kausap. Salamat, Lisa. Natutupad ko ang mga pangako ko. Mr. Dagit, hindi ko po alam kung sino si Lisa. Pero sa boses ni Tatay Telmo, ramdam ko ang lungkot. At doon ko napagtanto na ang matandang kinakainisa ng barangay ay may kwentong hindi alam ng lahat. Mr. Dagit, kung alam lang ng mga kapitbahay namin ang nakita ko ng gabing yon, siguro hindi nila sasabihin na mabaho ang niluluto ni Tatay Telmo. Dahil para sa mga batang yon, ang amoy na yon ay amoy ng pag-asa ng buhay. Kinabukasan, Mr. Dagit, ay maaga akong nagising. Habang nagkakape ako sa aming kusina ay narinig ko na naman ang mga kapitbahay namin. Ay nako, nagsisimula na naman yung matandang yan, sabi ni Aling Cora. Ay nako nga, ang baho na naman ang lulutuin yan. Dagdag naman ni Mang Lito. Alam mo, hindi na talaga nakakatuwa yung matanda na yan, ha? Tahimik lang ako habang nakikinig. Hindi ko masabi sa kanila ang nakita ko kagabi. Hindi ko alam kung maniniwala sila. Pero isang bagay ang sigurado. Kailangan kong malaman kung sino si Lisa. Kaya nang hapon na yon, dumiretso ako sa tindahan ni Aling Nena. Siya ang pinakamatagal na nakatira sa aming lugar. Halos lahat ng kwento sa barangay, alam niya. Aling Nena, sabi ko. Oh, bakit iho? Sagot niya habang nag-aayos ng paninda. May tatanong lang po sana ako. O ano yon? Kilala niyo po ba si Tatay Telmo? Biglang natigil si Aling Nena sa ginagawa niya at dahan-dahan siyang napatingin sa akin. Bakit mo natanong ang bagay na yan? May narinig po kasi ako kagabi sa sinabi niya. Sabi ko, may binanggit po siyang pangalan? Lisa daw po? Napabuntong hininga si Aling Nena. Parang may mabigat na alaala na bumalik sa kanya. Matagal ng panahon yon, mahina niyang sabi. Halos 20 taon na siguro. Umupo siya sa bangko sa harap ng tindahan at nagsimula siya magkwento. Alam mo iho, noon hindi ganyan si Tatay Telmo. Masayahin siya. Masipag at mahal na mahal ang mga tao sa barangay. Nagulat ako. Hindi ko ma-imagine yon. Dahil ang kilala ko, isang tahimik na matandang laging mag-isa. May asawa siya noon.
Sabi ni Aling Nena. Ano pong pangalan ng asawa niya? Lisa. Lisa ang pangalan ng asawa niya. Napakabait ng babaeng yon. Kung may batang gutom, pinapakain niya. Kung may matandang walang gamot, tinutulungan niya. Magkasama sila nagluluto noon. Malaking kaldero pa nga ang gamit nila. At libre nilang ipinamimigay ang mga pagkain sa mga batang lansangan. Napakabait nilang dalawa. Habang nakikinig ako, lalo akong nabigla. Pero isang araw, tumahimik ang buong barangay. Tumahimik po? Bakit po? Tanong ko. Napayuko si Aling Nena. Naaksidente kasi si Lisa. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Nabangga siya ng truck. Mahina niyang sabi. Habang bumibili siya ng gulay sa palengke. Hindi ako nakapagsalita noon. Simula noon, nagbago si Tatay Telmo. Hindi na siya nakikipag-usap. Hindi na rin siya lumalabas. At halos isang taon siyang hindi nakita ng mga tao. Hanggang sa isang araw, bumalik siya. May dala siyang kawali. Malaki ang kawali na yon at nagsimula siyang magluto ulit. Pero iba na ang pagkain. Mga halaman na galing sa gubat. Mga ugat at mga kabuti. Doon nagsimula ang amoy na kinakainisan ng mga kapitbahay. Pero, iho, alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Tanong ni Aling Nena. Umiling ako. Hindi ko po alam. Bakit niya po ginagawa yon? Dahil yon ang pangako niya kay Lisa. Bago mamatay si Lisa, pinangako niyang ipagpapatuloy niya ang pagtulong sa tao. Sinabi niya kay Tatay Telmo, ipangako mo sa akin kahit wala na ako. Pakakainin mo mga taong nagugutom. Ramdam ko ang pagbigat ng dibdib ko habang nakikinig. At mula noon, hindi na tumigil si Tatay Telmo. Kahit wala na siyang pera, kahit wala nang tumutulong sa kanya, pumupunta siya sa gubat, naghahanap ng mga halamang pwedeng kainin. At iyon naman ang kanyang niluluto. Napapikit ako. Ang matandang pinagtatawaran ng mga tao ay tinitupad pala ang pangako sa kanyang asawa. Isang pangakong halos 20 taon na niyang ginagawa. Pero bakit hindi niya sinasabi sa mga tao ito? Tanong ko. Ngumiti si Aling Nena at isang malungkot na ngiti yon. Dahil hindi siya naghahanap ng papuri. Gusto lang niyang tuparin ang pangako niya. At ayaw niyang makita siya sa paggawa ng kabutihan. Dahil ang tulong na tunay na tulong ay nakikita sa puso, hindi sa gawa. Mr. Dagit, noong araw na yon, iba na ang tingin ko kay Tatay Telmo. Hindi na siya yung matandang mabaho ang niluluto. Para sa akin, siya ay isang lalaking hindi sumuko sa pangako niya sa taong mahal niya. At siya ay isang hero ng aming lugar. Pero hindi alam ng buong barangay ang kwentong yon. At dumating ang araw na gumawa sila ng isang desisyon na hanggang ngayon ay pagsisisihan nila. Matapos kong malaman ang kwento ni Tatay Telmo at ni Lisa, gusto ko sana itong sabihin sa mga kapitbahay namin. Pero hindi ko alam kung papaano. Natatakot ako na baka hindi sila maniwala at lumipas lang ang mga araw na maging sinungaling ako sa kanila. Ganun pa rin na nangyari sa barangay. Tuwing uwaga, may nagrereklamo sa amoy. Tuwing gabi, may mga nagbubulungan tungkol kay Tatay Telmo. Hanggang sa isang hapon, nagtipon ulit ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ni Mang Lito. Hindi na talaga pwede to. Napakabaho na ng amoy. Sigaw ni Aling Cora. Buong barangay na. Naamoy na yan. Napakabaho ng luto na yan. Baka kung ano na niluluto ng matandang yan. Dagdag ng isa. Tama na. Kailangan na nating itong tigilan. Sabi ni Mang Lito habang nakatayo sa gitna. Pupuntahan natin siya ngayon.
Biglang kinabahan ang dibdib ko. Alam ko kung ano ang mangyayari. Kung ayaw niyang tumigil, paalasin natin siya sa lugar na ito. Napalunok ako. Gusto kong magsalita ng oras na yon at gusto kong sabihin ang lahat. Pero parang may humarang sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. At maya-maya, naglakad na mga tao papunta sa kubo ni Tatay Telmo. Sumunod naman ako sa kanila. Pagdating namin doon, gaya ng dati ay nakaupo siya sa maliit na bangko. Hinahalo ang laman ng kawali at tahimik lang. Tatay Telmo! Sigaw na malakas ni Mang Lito. Dahan-dahan siyang tumingin. Bakit? Hindi na po pwede ang ginagawa mo, sabi ni Aling Cora. buong barangay. Naabala na dahil sa amoy niyan. Tahimik lang si Tatay Telmo. Ikaw, matanda, tigilan mo na yung pagluluto mo. Sigaw ng isa. Hindi na pwede yan. Nakakasama na yan sa barangay natin, sabi ng isa. Sumagot naman ang mahina si Tatay Telmo. Hindi pwedeng tigilan ang ginagawa ko. Sa sinabi niyang yon ay parang lalong nagalit ang mga tao. Anong hindi pwede? Bakit hindi pwede? Napatingin si Tatay Telmo sa kawali. Dahil may mga batang umaasa dito, sagot niya. Nagtawanan ng ilang tao. Mga bata? Sino mga bata? Mga batang gutom? Huwag mo nga kami pinaglululoko. Walang naniwala sa kanya. Palusot mo lang yan para makalusot ka sa amin, sigaw ng isa. Nagdadahilan ka lang eh, dagdag ng iba. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Lumapit si Mang Lito sa kawali. Kung hindi mo titigilan yan, ako magpapatigil ito. Hiya! Sinipa niya ang isang kahoy na sumusuporta sa kawali. Biglang napatabingi ang kawali at kumalat ang niluluto ni Tatay Telmo sa lupa. Tumigil ang lahat. Ang mga kulay ng pagkain, ang mga kabuti, ang mga gulay at kumalat lahat sa lupa. At nakita ko si Tatay Telmo. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang lumuhod. Nagsimula siyang pulutin ang mga pagkain mula sa lupa. Tay, mahina akong bulong. Pero hindi niya ako marinig. Habang pinupulot niya mga pagkain ay napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. At doon ko nakita ang unang luha na pumatak mula sa kanyang mata. Hindi siya umiyak na malakas at hindi siya nagsasalita. Tahimik lang. Hanggang sa sinabi niya mga salitang hindi ko makakalimutan. Pasensya na, Lisa. Hindi ko na protektahan ang pagkain ng mga bata. Parang may sumaksak sa dibdib ko, Mr. Dagit. Pero ang mga kapitbahay ay tahimik lang. At maya-maya, isa-isa silang umalis. Iniwan nila si Tatay Telmo, nakaluhod sa lupa, habang pinupulot ng mga pagkain na nahulog. Mr. Dagit, iyon ang araw na pinakatahimik ang kawali ni Tatay Telmo. At mula noong araw na yon, hindi na namin siyang nakita ulit na nagluto. Pero ang hindi namin alam, ang araw na yon ang simula ng isang mas masakit na pangyayari. Dahil makalipas lamang ang ilang araw, nagising ang buong barangay sa isang balita na nagpaiyak sa lahat. Matapos ang araw na yon ay napansin ko na hindi na ulit nagsindi ng apoy si Tatay Telmo. Tahimik na ang kanyang kubo. Wala na ang usok na umaakyat sa hangin at wala na ang amoy na kinakainisan ng mga kapitbahay. Sa unang araw ay parang natuwa pa ang mga tao. Hay nako, sa wakas naman na wala na rin yung niluluto ng matandang yon. Napakabaho, sabi ni Aling Cora. Kaya nga buti na lang sinipa ko yun. Di ba, tumigil na yung matanda. Hindi na mabaho yung hangin. Ayos na ayos to, dagdag ni Mang Lito. Pero makalipas ang 2 araw ay napansin ko ang kakaiba. Wala na mga batang dati kong nakikitang pumupunta sa kubo ni Tatay Telmo. Wala na silang pila sa gabi. Wala na ang kanilang tawanan. Hanggang sa isang hapon, may narinig akong mahina na pag-iyak sa likod ng aming bahay. Pagtingin ko,
may dalawang batang nakaupo sa lupa. Payat, marumi at halatang gutom. Tatay Telmo! Mahina nilang sabi. Wala na po bang pagkain? Napahawak ako sa dibdib ko. Doon ko na-realize ang isang bagay. Ang pagkawala ng apoy sa kubo ni Tatay Telmo ay nangangahulugan ng gutom para sa mga batang yon. Kinabukasan nagpasya akong puntahan ang kubo niya. Tahimik ang paligid, walang apoy, walang kawali. Kakatok ako. Sabi ko sa sarili ko, Tay Telmo? Tatay Telmo? Nandiyan po ba kayo? Mahina kong tawag sa kanya. Walang sumagot. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto ng kubo. At doon, Mr. Dagit, tumigil ang mundo ko. Nakita ko si Tatay Telmo. Nakaupo sa bangko, nakasandal sa dingding at tahimik. Pero hindi na siya gumagalaw. Tay? Lumapit ako at tinawakan ang kanyang kamay. Malamig. Naiyak na lang ako. Sa tabi niya ay may maliit na mangkok sa loob nito. May ilang piraso ng halaman galing sa gubat. At sa kanyang kamay, may hawak siyang lumang papel. Binasa ko yon. Isang sulat para kay Lisa. Lisa? Pasensya ka na at hindi ko na ituloy ang pangako natin. Hindi ko na protektahan ang pagkain ng mga bata. Pero ginawa ko ang lahat na makakaya ko hanggang sa huli. Miss na kita. Hintayin mo ako. Hindi ko napigilan ang pag-iyak ko. Maya-maya'y dumating ang iba pang mga kapitbahay. Isa-isa nilang nakita si Tatay Telmo. Tahimik ang buong kubo at wala nagsasalita. Hanggang sa may isang batang tumakbo papasok. Tatay Telmo! Tatay Telmo! Ito yung batang nakita kong kumakain sa likod ng kubo dati. Lumapit siya sa matanda at hinawakan ang kamay nito. Tatay! Gumising na po kayo! Sino na po magpapakain sa amin? Pero hindi na siya nagising. At doon nagsimulang umiyak ang mga bata. Gutom na po kami, tay. Bukas po ulit ha? Magluluto po ulit kayo. Yan ang mga iyakang narinig ko. Pero hindi na yun mangyayari dahil wala na si Tatay Telmo. Nakita ko si Mang Lito, yung taong sumipa sa kawali. Tahimik lang siya pero nakita ko ang luha sa kanyang mata. Atin palang kasalanan to. Mahina niyang sabi. Simula noon nagbago ang buong barangay. Ang kubo ni Tatay Telmo ay ginawa nilang maliit na kusina. Ang kawali niya, ibinalik nila sa apoy. At ngayon tuwing gabi ang mga kapitbahay na dati ay nagrereklamo, sila nagluluto para sa mga batang gutom. At sa harap ng kubo may maliit na karatula. Nakaukit doon ang mga salitang kusina ni Tatay Telmo para sa mga batang gutom. Mr. Dagit, ngayon ko lang naintindihan ang isang bagay. Minsan, ang mga taong pinakatahimik, sila pala may pinakamalaking puso. At minsan kapag huli na natin silang naintindihan, wala na sila. Ang mga kapitbahay na dating nagrereklamo, sila na ngayon ang nagluluto. Si Aling Cora nagdadala ng gulay at si Mang Lito naman nagsisibak ng kahoy para sa apoy. Si Aling Nena ang nag-aayos ng mga mangkok para sa mga bata. Tuwing alas 6 ng gabi ay unti-unti nang dumarating ang mga bata. May mga bagong mukha, may mga bagong mga lumaki na, at may mga dati nang pinakain si Tatay Telmo na ngayon ay matatanda na. Pero ang pinaka nakakaiyak sa lahat ay nang nangyari sa isang gabing yon. May isang lalaking dumating sa kusina at nakaputing polo. May dalawang malaking kahon. Magandang gabi po, sabi niya. Dito po ba yung kusina ni Tatay Telmo? Sumagot naman si Aling Cora. Opo, dito nga po. Ngumiti ang lalaki. Pero napansin kong namumula ang kanyang mata. Parang pinipigilan niya ang kanyang pagluha. Ako po si Carlo, sabi niya.
Isa po ako sa mga batang pinakain ni Tatay Telmo noon. Biglang natahimik ang lahat. Kung hindi po dahil sa kanya, baka matagal na po ako namatay sa gutom. Binuksan niya ang kahon na dala niya. Sa loob nito, may mga bagong kaldero, mga plato at mga pagkain. Ngayon po, isa na po akong chef sa Malaysia. Gusto ko pong tumulong dito. Hindi na nakapagsalita pa si Aling Cora. Napaiyak na lang siya. Nagsisisi po ako dahil hindi man lang po ako nakapagpasalamat sa kanya bago siya mawala. Sabi ni Carlo. Pero gusto kong malaman niyang mahal na mahal namin siya. At sana man lang may nagawa ako para mailigtas ang buhay niya. Habang nagsasalita siya, unti-unting naglakad papalapit ang ibang mga bata. May isang babaeng bata na nagsabi, "Kuya, ako din po. Dito ako kumakain dati." At maya-maya, may isa pang lumapit. Ako rin po." At doon ko nakita kung gaanong karaming buhay ang nabago ni Tatay Telmo. Hindi pala lang sila pinakain at tinulungan silang mabuhay. Bago umalis si Carlo, may ginawa siyang isang bagay. Naglagay siya ng maliit na frame sa dingding ng kubo. Isang lumang larawan. Larawan ni Tatay Telmo at ni Lisa. Magkasama, nakangiti, habang nagluluto. Sa ilalim ng larawan may nakasulat na mensahe. Ang kabutihan na ibinibigay mo sa iba ay babalik sa mundo kahit wala ka na. Mr. Dagit, ngayon ko lang naiintindihan ang isang bagay. Hindi pala namatay talaga ang apoy ni Tatay Telmo. Dahil ang apoy na yon ay lumipat sa puso ng mga taong natulungan niya. Akala namin noon ay natapos na ang kwento ni Tatay Telmo. Akala namin ay naiwan na lang niya ay ang kanyang mga alaala. Pero isang araw, may natuklasan kami sa loob ng kanyang kubo. Isang hapon na yun, nililinis namin ang lumang dingding ng kubo. Bala kasi ng barangay na ayusin ito para maging mas maayos na kusina. Habang naglilinis si Mang Lito, napansin niyang may isang bahagi ng sahig na parang maluwag. Parang may nakatago dito ah. Bakit parang maluwag tong nasa may sahig na to? Sabi niya. Tinanggal nila ang isang lumang kahoy sa sahig at doon may nakita silang lumang kahon. Tahimik ang lahat habang binubuksan niyon. Sa loob ay may ilang lumang gamit, may lumang kutsara, may maliit na rosaryo at may lumang larawan ni Tatay Telmo at Lisa. Pero may isa pang bagay at isang makapal na notebook. Binuksan niyon ni Aling Nena at nakita namin ang laman nito. Hindi ito ordinaryong notebook. Ito pala ay mga sulat ni Tatay Telmo kay Lisa. Mga sinulat niya noon sa loob ng maraming taon. May isang pahina na binasa ni Aling Nena ng malakas. Lisa, ngayon may 4 na batang kumain sa kusina. Masaya ako dahil kahit wala ka na, may mga batang nabubusog. May isa pang pahina. Lisa, ngayon 10 na sila. Kung nandito ka siguro, mas lalo ka matutuwa. Habang binabasa namin yon, isa-isa kaming napapaiyak. Pero sa pinakahuling pahina, may isang mensahe. Isang mensahe na para palang sa mga taong makakabasa nito balang araw. Kung mababasa mo ito, malamang wala na ako. Pero sana hindi tumigil ang apoy ng kusinang ito. Dahil ang gutom hindi nawawala. At kung may isang batang mabusog, sapat na yun para maging mas mabuti ang mundo. Sa huling linya may nakasulat pa. Kung may batang makakabasa nito, sana paglaki mo, ikaw naman na magpakain sa iba. Mr. Dagit, noong araw na yon may nangyari na hindi namin inaasahan. Ang batang si Carlo na naging chef sa Malaysia ay lumapit sa notebook at tahimik niyang sinabi, "Pangako po, pinapangako ko po Tatay Telmo. Tutulong din po ako katulad ng ginagawa niyo." Lumingon siya sa mga batang kumakain sa kusina. Lahat kami
Dahil po sa tulong na ginawa ninyo kaya nabuhay kami. Maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo, Tatay Telmo. Lumipas sa maraming taon, ang maliit na kubo ni Tatay Telmo, isa na ngayong maliit na community kitchen. May mga voluntaryo, may mga estudyante, may mga taong tumutulong. At sa dingding, nakasabit pa rin ang larawan ni Tatay Telmo at Lisa. At sa ilalim nito, may bagong karatula. Ang kabutihan ay parang apoy. Kapag ibinahagi mo, mas lalo itong lumalaki. Mr. Dagits, siguro tama si Tatay Telmo. Ang isang mangkok ng pagkain ay maaaring maliit lang. Pero para sa batang gutom, ito ang simula ng pag-asa. Lumipas na ang halos 15 taon mula nang mawala si Tatay Telmo. Malaki na ang ipinagbago ng aming barangay. Mas marami ng bahay at mas marami ng tao. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Ang kusina ni Tatay Telmo. Tuwing gabi, umaapoy pa rin ang kalan at may mga batang pumipila para sa isang mangkok ng pagkain. Isang gabi ay may isang batang lalaki na nakaupo sa harap ng kusina. Tahimik lang siya, nakatingin sa larawan ni Tatay Telmo sa dingding. Lumapit sa kanya si Carlo, yung batang naging chef. Gutom ka na ba? Tanong niya. Umiling ang bata. Hindi po. Tapos na po akong kumain. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Carlo. Tahimik sandali ang bata. Tapos sinabi niya mga salitang nagpahinto sa lahat. Si Tatay Telmo po. Gusto ko pong maging katulad niya. Tumingin siya sa larawan ni Tatay Telmo. Gusto ko rin po magpakain ng mga batang gutom. Napangiti si Carlo. Pero napansin kong may luha sa kanya mga mata. Lumipas sa maraming taon, ang batang yon ay lumaki. Nag-aral, nagtrabaho at isang araw, bumalik siya sa barangay. Hindi na siya yung batang gutom na nakapila sa kusina. Isa na siyang doktor. Pero ang unang ginawa niya nang bumalik ay pumunta sa kusina ni Tatay Telmo. Naroon pa rin ang lumang kawali. Naroon pa rin ang larawan ni Tatay Telmo at Lisa. Lumapit siya sa dingding at tinawakan ang frame ng larawan. Salamat po. Mahina niyang sabi. Kung hindi po dahil sa pagpapakain niyo noon, baka hindi na po ako nabuhay at hindi ko po naabot ang mga pangarap ko sa buhay. Kinabukasan may ginawa siyang bagay na hindi inaasahan ng barangay. Sa tabi ng kusina ay nagpatayo siya ng maliit na klinika. Isang lugar kung saan pwedeng magpagamot ang mga batang mahihirap. Sa harap ng klinika, may nakasulat na pangalan. Klinika ni Tatay Telmo para sa mga batang nangangailangan. Mr. Dagit, noong araw na yon, doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Ang isang mangkok ng pagkain, maaaring maliit lang para sa iba. Pero para sa mga batang gutom, maaari itong maging dahilan para magpatuloy ang kanyang buhay. At kapag ang batang yon ay lumaki, maaaring siya naman ang magbigay ng kabutihan sa iba. At doon nagsisimula ang isang bagay na hindi kailanman matatapos. Ang kabutihan ay pinapasa mula sa puso at papunta sa puso. Hanggang dito na lamang po, Mr. Dagit, ang aming kwento. Maraming salamat at ito ang kwento ni Tatay Telmo. Lubos na gumagalang, Maya.